Ilang eksperto iginiit na hindi pag-amyenda sa saligang batas ang sagot para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Sa kabila nito, iginiit din ng ilang mambabatas kung bakit mahalaga para sa Pilipinas ang isinusulong na charter change. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, nanindigan ang mga kongresista na lubos ng kinakailangan na maamyendahan ang konstitusyon para bago pa mapag-iwanan ang Pilipinas ng ating mga karatig bansa. Ito ay bilang tugon na nga rin sa ilang eksperto na patuloy na tumututol sa charter change. Sa isang forum kanina, iginiit ng ilang analyst na hindi charter change o pag-amyenda sa konstitusyon ang solusyon para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Para sa mga ekspertong sina Professor Bobby Tuason at Dr. Temario Rivera, sa ngayon maaari naman kasing paigtingin na lang ang implementasyon ng mga kasalukuyang batas at paibayuhin pa ang mga hakbang ng gobyerno sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa bansa. So kung hindi constitutional change or revision ang solusyon, ano yung solusyon? Well, we know very well. Halimbawa yung argument nila na napaka-restrictive daw ang ating economy. We also know na nagkaroon na ng mga bagong batas, very recent laws passed, which in fact now has resulted in a very open and liberalized economy, no? Pero sa isang press conference naman kahapon ni House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda na isa ring ekonomista, mariin niyang iginiit na konstitusyon na talaga ang dapat maamyendahan para mas mapalakas pa ang kalakalan sa bansa, lalo na ang foreign direct investment sa Pilipinas. Babala pa niya, dapat na itong gawin ngayon bago pa tuluyang mapag-iwanan ang Pilipinas ng mga karatig bansa. Should be data-based, we should be science-based. And of course, ang point naman dito we want to grow the economy because we're not falling behind. In 5 years, tatalunin na tayo ng Cambodia. In 10 years, tatalunin tayo ng Laos. Talo na tayo ng Indonesia. Talo na tayo ng Vietnam. Sa naunang pahayag ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., sinabi rin niyang mapapabilis ang capital formation at economic growth ng bansa sa ilalim ng Tsa-Tsa at nangangahulugan ito ng mas marami pang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Habang dagdag naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, dapat ay hayaan ding magpatuloy ang kasalukuyang People's Initiative para sa Tsa-Tsa para makuha ang pulso ng masa. Kahapon kinumpirma ni Congressman Salceda na may ikinasa ng timeline ang mga proponent ng People's Initiative. It was explained to me by the proponents. They want to hit it before July. Printing ng ballot, yes or no lang naman yun . Ang matatagal is the validation. Di bantayan nyo na lang yung validation ng COMELEC. So at every point naman, at saka we're not doing anything outside of the Constitution. I mean, this process is not doing anything outside of the Constitution. Audrey, sa kabila niyan ay itinatanggi naman ni Congressman Salceda na ito'y regalo para sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa totoo lamang, ito nga ay People's Initiative at pulso ng masa at talagang yung itinakda ng mga proponents na timeline ay talagang itinakda lamang para ito'y umabot bago ang mga susunod pang eleksyon sa bansa. Audrey? Okay, Mela, tama ba? Hindi ba balik session na ang Kongreso sa Lunes? Ano na ang mga pinaplano nilang hakbang ukol dito sa Tsa-Tsa ngayong balik kamera na ang mga mamabatas? Yes, Audrey, no, alam naman natin itong mga nakaraang linggo kasi ay bihira yung pagpunta ng mga ilang mambabata sa Kamara dahil nga naka-session break, ibig sabihin sila ay nakatutok sa kanilang mga distrito sa iba't ibang panig ng bansa. Pero dahil nga magbabalik na sila sa Lunes, dahil nga balik sesyon na ang Kongreso, inaasahan nating isa itong mga hakbang ukol sa Tsa-Tsa sa mga mapagtutuunan ng pansin dito nga sa Kamara. Pero Audrey, no, we have to take note na tinitiyak naman ng mga kongresista na bukod nga rito sa Tsa-Tsa, tuloy-tuloy yung kanila magiging pagtutok sa iba pang priority bills ng pamahalaan para nga sa ibayo pang pag-unlad ng ating bansa. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.